Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias ng kapanahunan ni Akas na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Huda. Ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Ramalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot, huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias. At kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin. Papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina pa kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga propeta ay pinadala ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan. Kung ano ang gagawin sa mga masalimuot na pangyayari sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, noon, ang kaharian ng Huda ay tinatangkang salakayin na nagkaisang kaharian ng Israel at Syria. Ang hari noon sa Jerusalem, ang kapital ng kaharian ng Huda ay si Akas. Ang hari naman sa Samaria, ang capital city ng kaharian ng Israel ay si Peka. At ang hari sa Damasco, ang capital city ng kaharian ng Syria ay si Rezin. Gustong salakayin ng Israel at Syria ang Huda upang pabagsakin si Akas at maglagay sila ng isang hari, ang anak ni Tabeel, na susunod sa kanila. Mahigpit ang kalagayan ng Huda. Isang kaharian laban sa dalawa. Kaya natatakot si Haring Akas at ang mga taga-Jerusalem. Sila ay nanginginig sa takot tulad ng panginginig ng mga dahon ng punong kahoy na inuugoy ng hangin. Pinadala ng Diyos si Propeta Isaias sa hari habang ini-inspeksyon niya ang supply niya na tubig, na nag-aantay sa pagsalakay ng dalawang kaharian. Sinabi sa kanya ng propetang si Isaias na huwag siyang matakot kasi ang mga pagbabanta ng dalawang kaharing ito ay hindi mangyayari. Mahihina ang mga lungsod ng Samaria at Damasco. Mawawasak ang mga lungsod na ito at hindi ang Jerusalem. May sinabi si Propeta Isaias kay Akas, ikaw ay mapapahamak kapag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Dapat panghawakan ni Haring Akas ang pananalig nila sa Diyos na hindi siya pababayaan. Kung hindi, siya ay mananatili na
nananalig sa Diyos, mapapahamak lamang siya ng kanyang takot. Kaya kahit na desperate ang kanyang sitwasyon, sa paglapit ng dalawang hukbo ng dalawang haring ito, dapat manalig siya sa Diyos. Tayo rin ay nakararanas ng mga matinding sitwasyon na para sa atin wala tayong magagawa at natatalo na tayo sa buhay. Tulad ng malalaking gulo sa pamilya, o banta na mawawalan ng trabaho, o hindi nga nakakakita ng trabaho, o bisyo na hindi matatanggal, sa anumang kalagayan na mabigat. Manalig tayo sa Diyos. Kung wala tayong pananalig at aasa lang tayo sa ating kaya, sa ating sarili, madali tayong ma-discourage at madali tayong sumuko na lang. Ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at hindi mag-surrender at makakaahon din tayo kasi di tayo pababayaan ng Diyos. Palakasin mo, Panginoon, ang aking pananalig. Minsan natatalo ako ng takot at pangamba. Parang wala na akong makakapitan sa kagipitan ng buhay. Tulungan mo akong kumapit sa iyo ng may pananampalataya. Hindi mo pababayaan ang umaasa sa iyo.